Balita po ngayong araw na ito, VP Sara nahaharap sa second impeachment complaint. Naharap si Vice President Sara Duterte nitong Miyerkules sa ikalawang impeachment complaint sa House of Representatives sa loob lamang ng 3 araw na inihain ng ilang sectoral groups kabilang ang mga dating kongresista at human rights victims. Sa pangunguna ng bagong Alyansa Makabayan or ng Bayan, ibinatay ng 75 complainants ang paghahain ng kanilang impeachment complaint sa betrayal of public trust. Partikular na binanggit sa reklamo ang umano'y maling paggamit ni Duterte sa 612.5 million pesos na confidential funds sa ilalim ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa kanyang termino bilang kalihim ng departamento. Tinukoy din ito ang systematic cover-up ng fund misuse sa pamamagitan ng umano'y maanumalyang mga dokumento na isinumite sa Commission on Audit at umano'y deliberate obstruction ng congressional investigation at oversight. Sa isang press conference, inakusahan ni Bayan Chairperson Teddy Casino si Duterte ng pagsira sa tiwalang ibinigay sa kanya bilang second top official ng bansa. Giit ni Casino, at dahil dito, karapat-dapat lamang na matanggal siya sa pwesto at huwag nang payagan na humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. The Filipino people, especially our taxpayers, who bear the burden of funding government operations, deserve accountability from their second highest official. Ang impeachment complaint ay inendorso ng mga miyembro ng Makabayan Bloc, sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, at Kabataan Party List Representative Raul Manuel. So baka ibintang nyo na naman kay President Bongbong Marcos kung bakit may pangalawa ng impeachment case na haharapin si Sara Duterte. Hindi po ba kung si President Bongbong ang tatanungin sa kanyang opinyon kung maaari wag na lang magsampa ng impeachment case. Pero sabi ko nga, wala nang magagawa si President Bongbong Marcos kung may magfa-file ng impeachment case. At matapos nga nung unang impeachment case na inihain nung isang araw, ito na po yung pangalawang impeachment complaint. Sabi naman sa Inquirer.net, the Progressive Bayan or Bagong Alyansa Makabayan said it would file a second impeachment complaint against Vice President Sara Duterte today at the House of Representatives, 7 days before Congress goes on Christmas break. Malacanang has distanced itself from the impeachment cases against Duterte, with the President himself earlier admitting that he had advised lawmakers to steer clear of such moves against the Vice President and focus on the bigger issues facing the nation. Pero talaga pong galit na ang taong bayan. Hindi na masikmura ng sambayan ng Pilipino ang mga pinaggagawa ni VP Sara. Yung simple nga lang na pagpapaliwanag sa confidential funds, hindi niya magawa. Hinayaan niyang lumobo ng lumobo ang galit ng tao sa kanya. So ito na nga, impeachment case na talaga. So kahit na ang presidente na mismo ang nakiusap, hindi na po mapipigilan ang taong bayan. Pero tinawag po ito ni VP Sara, ito pong impeachment cases laban sa kanya na pagwawaldas daw ng pera ng bayan. Ngayon siya ang sinampahan ng impeachment case, pagwawaldas daw ng pera ng bayan. Ano ba ang inaakusa kay Sara Duterte? Hindi ba pagwawaldas ng pera ng bayan? Itong mga statement ni VP Sara, lagi pong tumatalbog sa kanya. Yun niyang di umano'y pagwaldas niya ng pera ng bayan, hindi niya maipaliwanag Ngayon sasabihin niya, pagwawaldas ng pera ng bayan, itong mga impeachment cases na kanyang haharapin. Pero ayon po sa balita, VP Sara sinita sa sinabing impeachment, pagwawaldas ng pera. Tinuligsa ni House Assistant Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre si Vice President Sara Duterte sa sinabi nito na ang impeachment ay pagsasayang lamang ng pera ng bayan. Ayon kay Asidre, hindi tama na si Duterte ang magsabi nito dahil kinu-question ang ginawa nitong paggastos ng kanyang daan-daang milyong confidential funds. Sabi ni Asidre, kung pagwawaldas lang din, hindi siguro ang Vice Presidente ang tamang tao ang mag-correct ng pagwawaldas. Hindi ho kami ang nakaubos
ng 125 million pesos in 8 days or 9 days. But that being the case, no, I don't think that procedures such as the impeachment are actually pagwawaldas in a sense. Dagdag pa ni Isidre. Sa panayam noong November 27, sinabi ni Duterte na pagsasayang lamang ng pera ng bayan ang impeachment complaint na ang layunin ay takpan ang kakulangan at pagkabigo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuparin ang kanyang mga pangako noong kampanya. Sabi pa ni Duterte, kung yan ba naman ang gusto nila, impeachment, magwaldas ng pera at pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming pangako ang napako. O ito na naman ang isang klasikong ehemplo ng pagtuturo ni Sara Duterte para ang kanyang kakulangan ang pagtakpan. Magtuturo siya, ituturo na naman ang gobyerno para daw pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming pangako ang napako. Bumalik nga tayo nung panahon ni former President Rodrigo Duterte. Nasaan yung pangakong 3 to 6 months mawawala ang droga sa Pilipinas? Nasaan yung sinabi niyang gagawing 15 pesos ang bigas? Nasaan yung pinangako na lilinisin ang gobyerno sa korupsyon? Dapat bago magsalita si Sara Duterte ng ganito, tingnan niya muna kung ano ang nagawa ng kanyang ama. Iginiit naman ni Isidre na ang Kamara de Representantes ay mayroong mandato na aksyonan ang inihaing impeachment complaint. Sinabi naman ni Bataan Representative Geraldine Roman na dapat hayaan ni Duterte ang Kamara na gawin ang mandato nito. So, the impeachment processes have happened in the past with former Supreme Court Chief Justice Renato Corona at kay President Erap Joseph Estrada. Many things happened. Are we to say that it was also a waste of public funds? So just let us do our work and we will see. Let the truth prevail. So, pabayaan na po natin si Sara Duterte. Ganyan po talaga ang style niya para pagtakpan yung totoong issue na siya ang issue, magtuturo, maghanap ng kakulangan ng ating gobyerno, tulad na lang nung 20 pesos na aspiration, pangarap ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Aba, isinakyan na rin ni Sara Duterte. Ang mga pumatol lang po sa issue na yan ay yung makikitit ang utak. Yung iginigiit na pinangako daw ni Bongbong Marcos yung 20 pesos na bigas. Samantalang kasama si Sara Duterte sa mga kampanya nung yan ay mga binitawang salita ni President Bongbong Marcos na isa sa kanyang aspiration ay mapababa ang presyo ng bigas. So pati si Sara Duterte sinakyan yung issue at gustong paniwalain ang taong bayan na ipinangako ni PBBM yung 20 pesos na bigas. Pero iilan na lang po kayo na naniniwala ipinangako yan ng ating presidente. Pero tulad nga ng sinabi ko, bago siya magtuturo, tingnan niya muna yung mga ipinangako ng kanyang ama na hindi rin naman na isa katuparan. Pero expected na po natin yan kay Sara Duterte. Magpapapreskon at magpapapreskon po yan, magsasalita na magsasalita, magtuturo na magtuturo, maninisi ng maninisi. Ngayon, kung totoo yung kanyang mga ibinibintang kay President Bongbong Marcos at sa administrasyon nito, and granting without admitting na totoo yung kanyang mga inaakusa sa gobyerno ni President Bongbong Marcos, hindi pa rin po siya makakaiwas sa mga impeachment cases at sa mga kaso na kanyang haharapin. Hindi porke nagturo siya at nagbintang siya at nag-akusa siya sa kabilang kampo, kakalimutan na ng taong bayan yung mga kasong kinahaharap niya. Okay, sige, kung may nakikita siyang katiwalian sa kampo ni President Bongbong Marcos, maglabas siya ng ebidensya. Pero hindi po mapagtatakpan yung mga kakaharaping kaso at impeachment ni Sara Duterte. So pabayaan po natin siya magsalita na magsalita. Pagwawaldas daw ng pera ng bayan ang impeachment na to. Pero wala na po tayong magagawa. Kailangan ituloy ang impeachment at kung naiwasan ni Sara Duterte na humarap sa House of Representatives, sa DOJ, hindi na po siya makakaiwas pagdating ng investigasyon sa kanyang impeachment. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.